So, hi sa mga nagpa-plan magbakasyon ng El Nido or sa mga nagpa-planong pumunta ng El Nido. Pero undecided pa din kasi because of budget. Kasi sabi nila, ang dami kong nakakausap at namimit dito sa Manila. Dollar daw kasi ang price ng El Nido. Ang ganda naman daw sana kaso dollar daw ang price. So, nagtataka ako, paano naging dollar yung El Nido? Yun pala, nagbubuk sila ng flight is Manila to El Nido. So, pag direct flight, mahal po talaga. Kasi imagine mo, hindi ako makahanap ng flight na direct to El Nido na 3,000 yung one way. Hindi, wala talaga akong nahanap ang ganun. Kasi laging sold out. Laging sold out ang direct flight to El Nido. Kung may matira man, mga 8,000 one way, so imagine mo, napakamahal talaga. Dollar talaga yung price kapag nag-direct flight ka. So alam nyo, ang advice ko, Manila to Puerto Princesa na lang yung i-book mong flight. Kasi alam nyo guys, 3,000 back and forth ko na yun. Manila to Puerto, Puerto to Manila. So ang gawin nyo, mag-van na lang kayo. From Puerto Princesa, sakay na lang kayo ng van to El Nido. From El Nido naman, to Puerto Princesa, van din ulit ang sakyan nyo. Inquire kayo or mag-book kayo dun sa Yulin Joy Transport na van. Kasi nire-recommend ko sila. Recommended ko ang Yulin Joy Transport kasi 23 years na po yung Yulin Joy Transport. If I'm not mistaken, parang 23 or 24 years na po. Legit yan, SEC-registered, may permit to operate, may franchise po, at monitor po ang speed limit nila for safety purposes ng pasahero at ng driver at ng kumpanya. At dapat talaga ganun. May speed limit kasi syempre hindi naman kayo nagkakarirahan dyan, di ba? So, safety first dapat. Kaya ganun talaga, monitor po talaga ang speed limit kapag may mga franchise yung mga van. Kasi, yun talaga dapat. Then, ganun siya. So, yung fare naman, van fare is mga 600 plus, 600 or 650. One way. So, mga back and forth is 1,300, something ganun. So, mga 1,300, back and forth na yun yung van mo. So, malaking tipid pa din. Kahit mamasahe ka sa van, malaking tipid pa din. At advice ko sa inyo, kapag dadaan na lang din naman kayo ng Puerto, kapag first flight ang binook nyo, Manila to Puerto, arrive kayo ng Puerto Princesa sa mga 6 AM or 6:30. Kung ako sa inyo, mamasyal muna kayo sa Baker's Hill, sa Balayong Park, sa Mitra Ranch, diba? Then, if you still have time, punta na rin kayo ng Baywalk. Kasi, hindi naman malayo yung mga pinupuntahan doon. Hindi mauubos ang 4 hours mo. Sa tingin ko depende kung may traffic. Basta sa pagkakaalam ko, sa experience ko dati, kasi ang tagal ko na hindi nakakaikot ng Puerto, guys. Pero, sure ako na hindi mauubos yung 4 hours nyo kapag namasyal kayo ng Baker's Hill Mitra Ranch kasi magkakalapit lang sa Kabalayong Park. Rent na lang kayo ng motor. 500 ata yung rent ng isang araw. So, hindi nyo naman mauubos yun. Okay na yun, kaysa naman mamasahe kayo sa tricycle na pagkamahal-mahal at sa multicab. Pero kung gusto nyo talaga mag-multicab, okay lang naman. Pero baka maubos yung 4 hours nyo. So, yun. Then, mag-book na lang kayo ng van papuntang El Nido mga 1 PM siguro. Diba? Kasi 6 AM kayo darating ng Puerto. Kung first flight ang i-book nyo, diba? So, mga 4 hours, siguro naman tapos na kayo mamasyal doon o picture-picture lang kayo. Huwag na kayo super ikot. At least man lang may picture kayo na patunay, pumunta ako dito sa Puerto Princesa na ganito, ganyan. O diba? So, picture lang. Then, 1 PM, book na kayo ng van. Pero, syempre, mag-book na kayo ahead of time. Para na kasi ubusan, laging sold out po yung mga seats ng Yulin Joy. So, yun. So, 1 PM, alis kayo ng Puerto, papuntang El Nido. Mga 5 to 6 PM, darating na kayo ng El Nido. So, sakto lang yun. So, ganun lang siya. Ganun lang katipid. Then, syempre, diba, magbubuk naman kayo ahead of time. Hanap kayo ng mga hotel na mga
budget friendly kasi hindi naman lahat ng hotel is dollar. Meron naman tag 1.5. Hindi naman aabot ng 3,000 yung iba. Meron ako i-recommend yung Sislag Inn at saka yung Bless Inn. So, yun, mga budget friendly yung mga lodging house na yun. Yung Sislag maganda rin. Yung Bliss Inn, sakto siya sa sa budget mo. Huwag kang masyadong mag-expect kung vegetarian ka, 'di ba? So, yun. Pero syempre malinis naman lahat 'yan. So, yun yung marirecommend ko, Sislag at saka Bliss Inn. Mag-inquire na lang kayo. Kung gusto nyo makuha yung contact number nyo, comment lang kayo para ibibigay ko yung contact number nila. So far, yun yung marirecommend ko at ma-advise ko sa mga gusto mag-DIY. At sa mga magtutour naman pala sa El Nido, ay, marami akong kilala kasing mga traveling tours doon. Pero, madami kasi akong kilala kaso baka magtampo. Baka nila mapanood yung video ko. At tanong na lang kayo dun sa Sislag at Bliss Inn. So, sa mga nirecommend ko na yan, bahala na lang kayo kung saan gusto nyo mag-book ng traveling tours. Kasi, baka magtampo sila kasi marami akong kakilala dun. Pero yung You'll Enjoy, sure ako talaga na sila yung nire-recommend ko kasi wala namang magtatampo. Basta yung You'll Enjoy kasi legit po talaga. So, kaya recommended ko ang You'll Enjoy. So, yun lang naman ang ma-advise ko. Hindi naman super duper mahal ng El Nido. Parang nasa Manila ka lang naman din. Lahat naman may mga price. Parang mga price difference naman, mga 50 pesos o 100. Hindi naman super. Kasi kung gusto mong kumain sa mga karinderya, 100 pesos, 150. Mga gano'n naman. Kayang-kaya naman talaga. Actually, kung magdi-DIY ka, hindi naman mauubos yung 10,000 mo. Sa tingin ko, depende kung magastos ka talaga, baka maubos. Kung mamimili ka pa ng pasalubong, baka maubos. Kasi alam nyo guys, yung tour, 1.5, yung package, kasi may tour A, tour B, tour C, tour D. So, depende kung ano yung pipiliin mo. Basta tang alam ko may 1,500, included na dun yung lunch mo. Tapos yung environmental fee, baka ngayon nasa 200 kasi dati baka ngayon nasa 400 na. So, prepare ka ng mga 2,000 or 2,500. Basta ganun lang yung i-prepare mo. So, yung packet maani mo, mga 5,000, okay na yun. Then, magbayad ka na agad sa You'll Enjoy ng reservation mo, mag-book ka na, tapos magbayad ka na, para at least pag travel time mo na, wala ka nang poproblemahin. So, ganun yung advice ko. May enjoy na yung El Nido kasi may mga nightlife sa El Nido. Parang hindi natutulog yung mga tao doon sa El Nido. So, mai-enjoy nyo. Kahit di naman super dami yung pera, mai-enjoy nyo ang El Nido. So, ganun lang. Kung may mga tanong kayo, comment kayo para sasagutin natin. Bye!